Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 521, Kabanata 521, ang paglapit ng kasal. Muling tumahimik ang meeting room. Natahimik ang lahat, tila malalim ang iniisip tungkol sa usapin. Sabik na sinabi ni Emerson Holmes, gayunpaman, kailangan nating alisin si Bobby Aguilar sa lalong madaling panahon, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Emerson, bumalik ka muna. Gayunpaman, ang iba ay hindi sumunod sa opinyon ni Emerson. Pag-uusapan natin at gagawa ng desisyon sa bagay na ito. Kinagat ni Emerson ang kanyang mga ngipin at sabik na sinabi, kung talagang lalakas si Bobby Aguilar, kung gayon. Sinabi namin na umalis ka, hindi mo ba maintindihan? Isang boses na naman ang nagmula sa mga anino. Ibinuka ni Emerson ang kanyang bibig ngunit sa huli ay walang masabi. Bagamat siya ang vice-presidente ng Martial Arts Association, alam ni Emerson sa kanyang puso na ang kanyang pangunahing responsibilidad ay harapin ang mga maharlikang pamilyang iyon. Sa madaling salita, naging tulay lang siya para sa komunikasyon sa pagitan ng Martial Arts Association at ng iba't ibang magagaling na pamilya. Kung ayaw nitong mga matataas na tao, maaari nilang mawala siya anumang oras. Walang choice si Emerson kundi ang umalis sa meeting room. Pagkalabas ng meeting room, pinag-isipan ito ni Emerson at kalaunan ay nagpasya na puntahan sina Dexter Blair at Keelan Taylor para pag-usapan ang bagay na ito. Dahil ang Martial Arts Association ay hindi gumagawa ng anumang aksyon, maaari ko lamang udyukan ang dalawang pamilyang ito na alisin si Bobby Aguilar. Malamig na sabi ni Emerson. Sa club, magkasabay na umupo sina Emerson, Dexter, at Keelan. Iminumungkahi ko na alisin natin si Bobby Aguilar sa lalong madaling panahon. Napatingin si Emerson kay Riley Blair. Sa lahat ng panahon, si Riley ay naging suportado sa pakikitungo kay Bobby Aguilar ng maaga, kaya't si Emerson ay maaari lamang umasa kay Riley. Gayunpaman, ganap na nagbago ang ugali ni Riley. Tawa siya ng tawa at sinabing, Kuya Emerson, sumasang-ayon ako noon sa iyong opinyon, ngunit pagkatapos ng tagumpay ng aking anak, nagbago ang isip ko. Sa kasalukuyang kakayahan ng aking anak, ang pag-aalaga kay Bobby Aguilar ay hindi isang problema. Nagbago ang mukha ni Emerson, at mabilis niyang sinabi, habang naghintay tayo, mas maraming pagkakataon na magkakaroon ng pagbabago. Mayroon pa tayong halos 20 araw, at walang makakatiyak kung ano ang mangyayari sa panahong ito. Ngumisi si Riley, paano, bilang kanyang amo, wala kang tiwala kay Dexter? Sa tingin mo ba mas malala ang anak ko kaysa kay Bobby Aguilar? Kumunot ang noo ni Emerson, syempre, hindi yun ang ibig kong sabihin. Tapos na iyon. Sa pagkakaintindi ko, mas mataas ngayon ang kakayahan ng anak ko, hindi ba? Ngumuso si Riley. Ibinuka ni Emerson ang kanyang bibig ngunit walang masabi. Sige, magse-set up ako ng mahigpit na dragnet sa oras na iyon. Huminga si Keelan ng kanyang tabako. Hanggat nagpapakita si Bobby Aguilar, manalo man siya o matalo, hindi ko siya hahayaang umalis sa capital city. Nang marinig ito, tumango na lamang si Emerson bilang pagsang-ayon. Sana lang hindi tumakas si Bobby Aguilar ng maaga. Napaisip si Emerson sa sarili. Sa Dragon Vein, ang lalaking may bigot ay gumagala ng halos 2 oras. Ito ang lugar. Ang lalaking may bigot ay tumapak sa lupa at nagsimulang magtrabaho. Sa kaibahan, ang Bright Energy Grave ay mas simple kaysa sa Dark Energy Grave. Hindi lang iyon, ang mga kayamanan sa loob ng Bright Energy Grave ay hindi maihahambing sa mga nasa loob ng Dark Energy Grave. Sa pagbukas ng Bright Energy Grave, isang surge ng purong yang energy ang lumabas. Isang mahiwagang artifact ang inilagay sa loob ng Bright Energy Grave. Mayaman kami, mayaman kami. Excited na sabi ng lalaking may bigot. Naningkit ang mga mata ni Bobby. Mayroon talagang mga divine rank artifact sa loob, at kahit ilang earth rank. Hoy, ayoko talagang ibahagi sa iyo ang mga kayamanang ito. Sabi ng lalaking may bigot na may sakit na ekspresyon. Hindi siya pinansin ni Bobby, pumasok sa Bright Energy Grave, at maingat na sinuri ang lahat sa loob.
Nakuha ng isa sa mga artifact refining cauldrons ang atensyon ni Bobby. Ang artifact refining cauldron na ito ay ganap na berde ang kulay. Bagamat nababalot ng alikabok, imposible pa ring maitago ang kulay ng esmeralda nito. Gusto ko itong artifact refining cauldron. Tinuro ito ni Bobby Aguilar at sinabing, ang lalaking may bigot ay bamulong, hindi mangyayari iyon. Ang artifact refining cauldron na ito ay kapaki-pakinabang din sa akin. Nag-alinlangan si Bobby at sinabing, paano ito, bukod sa kalderong ito, wala na akong kukunin pa, deal. Nagulat ang lalaking may bigot at mabilis na nagtanong, seryoso ka ba? Ma'am. Tumango si Bobby. Pero may isang kondisyon ako. Ngumisi ang lalaking may bigot at sinabing, kaibigan, huwag ka lang magsabi ng isang kondisyon, papayag ako sa 10 kondisyon. Tiningnan siya ni Bobby at sinabing, kailangan kong dalhin mo ako sa 3 malalaking libingan. Malalaking libingan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng lalaking bigot. Hinawakan niya ang kanyang baba at sinabing, ang malalaking libingan na iyon ay hindi madaling mahanap. Okay lang kung nahukay mo na sila dati, kailangan ko lang ng dark energy. Sabi ni Bobby. Kumurap-kurap ang may bigot, at pagkatapos ay tinapik ang kanyang dibdib, na nagsasabing, walang problema. Sige, naayos na. Nakahinga ng maluwag si Bobby. Ayon sa self-assessment ni Bobby, 3 malalaking libingan ay maaaring sapat na upang suportahan siya sa pag-abot sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm. Ang half-step Martial Marquee ay hindi talaga isang tinukoy na kaharian, ngunit sa halip ay isang transitional na kaharian, isang lapad lang ng buhok ang layo mula sa Martial Marquee Realm. At tiyak na ang lapad ng buhok na ito ang hindi mabilang na mga tao ang natigil sa habang buhay. Bagamat sapat na ang kapangyarihan ni Bobby ngayon, wala siyang masyadong alam tungkol kay Dexter Blair. Hindi maaaring magkaroon ng anumang aksidente sa pag-aagaw ng kasal sa oras na ito. Kaya, ang pag-abot sa Martial Marquee Realm ay magiging mas maaasahan. Kailan tayo aalis? Tanong ni Bobby. Habang nililigpit ng may bigot ang artifact, mamulong siya, hindi ganoon kabilas. Marami na akong nakalimutang lugar, mas mabuting hintayin mo akong ipaalam sa iyo. Dahil doon, ang bigot na lalaki ay kumuha ng isa pang mahiwagang artifact at ngumisi, Spatial Magic Artifact, ang bagay na ito ay medyo maganda. Pagkatapos, sinubukan niyang i-activate ang artifact. Buzz! Lumipas ang isang kislap ng liwanag, at ang lalaking may bigot ay nawala ng walang bakas. Damn it, saan siya nagpunta? Biglang nabalisa si Bobby. Hindi man lang nagpalitan ng contact information ang dalawa, at umalis na lang siya. Crap, niloko ba ako? Kumunot ang noo ni Bobby, mukhang naguguluhan. Isang buong araw na naghintay si Bobby sa Dragon Vein para sa bigot, ngunit hindi pa rin siya bumabalik. Damn that bastard! Galit na sabi ni Bobby. Ang mga kayamanan ay kinuha niya, at ngayon siya ay tumakas. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Bobby na pansamantalang umalis sa lugar. Bumalik si Bobby kay Chozel. Sa oras na ito, nakahiga pa rin si Evelyn Norton na walang malay sa kama. Mr. Aguilar, kung ang babaeng ito ay patuloy na nakahiga dito, mamamatay ba siya? Ungol ni Edward Green sa mahinang boses habang hinahawakan ang kanyang baba. Nanatiling tahimik si Bobby, may bahid ng pag-aalala sa kanyang puso. Ang paghahanap kay Dudley Lynch, na nakatakas na, ay hindi isang madaling gawain. Siguro kung may solusyon ang lalaking bigot. Napaisip si Bobby sa sarili. Bagamat parang baliw ang bigot, laging nararamdaman ni Bobby na hindi siya simpleng tao. Ngayon ay katapusan na ng Agosto, at 16 na araw na lang ang natitira hanggang ika-9 ng Setyembre. Ang balita tungkol sa kasal nina Dexter Blair at Emily Taylor ay malawak na inihayag. Halos buong capital city ang tinatalakay ang bagay na ito. Ang ilang mga tao ay nag-claim na ang kasal na ito ay ang kasal ng siglo. Ang pagsasama ng dalawang malalaking pamilya ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Kabanata 522, Kabanata 522, ang lahat ay dahil sa pinipilit ninyong lahat.
Mula noon, mas madalas na lumitaw si Dexter Blair. Hindi lamang ito nagsasangkot ng mga usapin ng martial arts, ngunit madalas din siyang magpakita sa mundo ng negosyo. Sa maikling panahon, halos naging bituin si Dexter Blair sa mga nakababatang henerasyon. Mr. Blair, malapit na ang kasal mo ni Miss Taylor, ngunit sinabi ni Bobby Aguilar na dadating siya at aabalahin ito. Nag-aalala ka ba? Tanong ng host. Nakasuot ng eleganteng suit, malumanay na ngumiti si Dexter Blair at sinabing, "Siyempre hindi, kami ni Emily ay nagmamahalan, at walang makakapagpabagal niyan." Tulad ng lagi kong sinasabi, personal kong matatalo si Bobby Aguilar sa kasal bilang regalo para sa aking asawa. Sa panunood ng mga video ng panayam na ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang kanyang galit. Lalo na nang tawagin niya si Emily na asawa niya, hiniling ni Bobby Aguilar na mapunit niya ang bibig niya. Higit pa rito, ang mga aksyon ni Dexter Blair ay nagiging mas mataas ang profile. Sunod-sunod niyang hinamon ang ilang itinatag na half-step martial marquises, halos palaging nananalo sa napakaraming paraan. Matapos ang magkasunod na panalo sa 8 half-step na martial marquis, itinakda ni Dexter Blair ang kanyang mga tingin sa isang martial marquis. Ito ay isang batikang martial marquis na nagngangalang Ernesto Russell, na ngayon ay umabot na sa mahigit 100 taong gulang. Sinasabing ilang dekada na ang nakalipas, natutunan na ni Ernesto Russell ang military marquis realm, at pagkaraan ng maraming taon, walang nakakaalam kung saang layer siya naruroon sa military marquis realm. Ang labanan ay ginanap sa Capital City Martial Arts Association, ngunit hindi ito isinapubliko. Lamang noong hapon, si Ernesto Russell ay isinagawa sa isang stretcher, at si Dexter Blair ay ganap na hindi nasaktan. Sa sandaling mailabas ang balitang ito, agad itong nagulat sa hindi mabilang na mga tao. Si Dexter Blair ay talagang nanalo laban sa isang tunay na martial marquis. Hindi lang iyon, sa kilos niya, parang madali siyang nanalo. Maaaring, nakapasok ba si Dexter Blair sa martial marquis realm? Mr. Aguilar. Itinaas ni Edward Green ang kanyang cellphone at tumakbo sa harap ni Bobby Aguilar. Sinabi na natalo ni Dexter Blair ang isang matatag na martial marquis, sabi ni Edward Green sa malalim na boses. Napasulyap si Bobby Aguilar sa cellphone, at hindi rin maiwasang magpakita ng gravity ang mukha niya. Alam na alam niya ang agwat sa pagitan ng kalahating hakbang na martial marquis at martial marquis. Kahit para sa kanya, mahirap manalo. Pwede ba? Si Dexter Blair ay talagang pumasok sa martial marquis realm, huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Kahit na ang paglipat mula sa isang kalahating hakbang na marquis tungo sa isang marquis ay hindi ganoon kadali, si Dexter Blair ay pagkatapos ng lahat ay tinatangkilik ang mga nangungunang mapagkukunan sa mundo. Walang nakakaalam kung papasukin si Dexter Blair sa marquis realm sa isang iglap. Mr. Aguilar, hindi ka dapat pumunta, sabi ni Edward Green sa gilid. Kung talagang pumasok si Dexter Blair sa marquis realm, kung gayon, hindi ka ba pupunta sa iyong kamatayan? Sumulyap si Bobby Aguilar kay Edward Green at malamig na sinabi, kahit na yungib ng dragon o yungib ng tigre, pupunta ako. Walang sinuman, dapat hawakan si Emily Taylor. Lahat ng ginawa ni Bobby Aguilar ay para kay Emily Taylor. Paano siya sumuko sa oras na ito? Marquis. Marquis ano, kung makapasok ka sa marquis realm, ako, si Bobby Aguilar, may pagkakataon din. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Kahit na sinabi niya ang mga salitang iyon, medyo hindi mapalagay si Bobby Aguilar sa kanyang puso. Dahil napakaikli lang talaga ng oras. Capital City, ari-arian ng pamilya Taylor. Nang makitang papalapit ang oras, lalong nag-alala si Emily Taylor. Nitong mga nakaraang panahon, halos maputol siya sa anumang pakikipag-ugnayan at walang alam tungkol sa labas ng mundo. Hindi niya alam kung gaano kalayo ang narating ni Bobby Aguilar, at mas lalong hindi, ang kasalukuyang lakas ni Dexter Blair. Miss Taylor, huwag kang masyadong mag-alala, medyo napabuntong hininga ang katulong sa kanyang tabi. Tumingin si Emily Taylor sa kasambahay at tahimik na sinabi, Mrs. Hall, may balita ba mula kay Bobby Aguilar kamakailan? Mapait na tumawa ang yaya na tinawag na Mrs. Hall,
nakuha na rin namin ang aming mga telepono. Paano tayo magkakaroon ng balita tungkol kay Mr. Aguilar? Nang marinig ito, tumindi ang pag-aalala sa kaibuturan ng puso ni Emily Taylor. Napakalinaw niya tungkol sa uri ng kapangyarihang kinakalaban ni Bobby Aguilar. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto. Pagkatapos ay nakita nila si Hugh Taylor na dahan-daang pumasok. Nang makita si Hugh Taylor, mabilis na tumayo si Emily Taylor at sinabing, "Tatay." Malungkot ang mukha ni Hugh Taylor, naglakad siya sa harap ni Emily Taylor. "Emily, ilang araw na lang bago ang kasal ninyo ni Dexter Blair. Handa ka na ba?" Malamig na tanong ni Hugh Taylor. Kinagat ni Emily Taylor ang kanyang mapupulang labi, tumingala kay Hugh Taylor, at sinabing, "Hindi ako magpapakasal kay Dexter Blair." Agad na bumalatay sa mukha ni Hugh Taylor ang matinding galit. Malakas siyang sumigaw, "Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, iniisip mo pa rin ba ang Bobby Aguilar na iyon? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang gulo nitong si Bobby Aguilar sa labas? Ano ang tungkol sa lalaking ito ay nagkakahalaga ng paghawak sa problema." Si Emily Taylor ay tila naguguluhan. Anong problema ang maaaring idulot ni Bobby Aguilar? Malamig na sinabi ni Hugh Taylor, "Mukhang hindi mo lubos na kilala ang iyong minamahal. Fine, sasabihin ko sa iyo kung ano ang ginawa ni Bobby Aguilar sa labas. Pinatay niya ang 12-dosenang tao mula sa Great Saint Sect, pinilit ang Great Saint Sect na yumuko, at sinampal ang mukha ng pamilya Taylor. Hindi lang iyon, maging ang Capital City Martial Arts Association ay binyantaan niya." Pagkasabi nito, nagngangalit si Hugh Taylor at sinabing, "Iyan ang Capital City Martial Arts Association. Ano ang sinusubukang gawin ni Bobby Aguilar? Sinusubukan ba niyang magrebelde? Ilagay natin sa ganitong paraan, kahit na ang Bobby Aguilar na ito ay dumating sa pamilya Taylor, siya ay magdadala ng gulo." Nang marinig ito, isang maliit na pagtataka ang bumungad sa nakamamanghang mukha ni Emily Taylor. Bobby Aguilar. Actually pinilit ang Great Saint Sect na yumuko. Hindi ba dapat ang Great Saint Sect ay mayroong martial marquee na pumipigil dito? Gayunpaman, sa impresyon ni Emily Taylor, hindi ba isang ordinaryong tao lang si Bobby Aguilar? Kahit na ang kanyang pag-unlad ay maladyo sa loob ng maikling yugtong ito, dapat ay isa siyang Grandmaster, tama? Inangat ni Emily Taylor ang kanyang ulo, tumingin siya kay Hugh Taylor, medyo kusa, at sinabing, "Tay, huwag ka nang magbiro. Si Bobby Aguilar ay isang Grandmaster lamang, paano niya magagawang banta ang Great Saint Sect, lalo na ang pananakot sa Capital City Martial Arts Association?" Pinaikit ni Hugh Taylor ang kanyang mga mata at minisyon, "Emily, sinusubukan mo bang manghuli ng impormasyon mula sa akin? Fine, sasabihin ko sa'yo. Sa katunayan, may talento si Bobby Aguilar. Nakahakbang na siya sa kalagitnaan ng martial marquee." Nang marinig ito, agad na nagliwanag ang mga mata ni Emily Taylor. "Dad, naalala mo ba yung sinabi mo noon? Sinabi mo na hanggat makalipas ang 1 taon, kaya ni Bobby Aguilar." Tama na. Bago natapos ni Emily Taylor ang kanyang mga salita, bigla siyang pinutol ni Hugh Taylor. He snorted coldly, "So what if may talent siya?" Walang kahit katiting na pagkamangha sa kanya. "Kung papahintulutan siya ng pamilya Taylor, malamang na kailangan nating gawin ang mundo na ating kaaway. Kaya alisin mo ang ideyang iyon sa iyong isipan." Agad namang nanlamig ang mukha ni Emily Taylor. Tinitigan niya si Hugh Taylor, "Hindi ba't ikaw ang nagpilit kay Bobby Aguilar na kumilos ng ganito? Sa una ay sinabi mo na hindi siya karapat-dapat, tinawag siyang isang uod sa ilalim ng tirahan. Ngayon, tinatawag mo siyang disaster. Kung wala ang pamimilit mo, magiging ganito ba siya? Gusto mo ba talagang ngumiti si Bobby Aguilar sa harap ng pang-aapi mo, masisiyahan ka ba niyan?" Kabanata 523, Kabanata 523, Ang yabang ni Dexter Blair. Ang mga salita ni Emily Taylor ay agad na ikinagalit ni Hugh Taylor. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng sampilan si Emily sa mukha. Ngunit sa huli, ang kanyang kamay ay nagyelo lamang sa himpapawid. "Kung buhay pa ang lolo ko, hindi niya kukonsintihin ang mga kilos mo," malamig na sabi ni Emily.
Tila nakahanap ng dahilan sa pagbanggit kay Dwayne Taylor, napangisi si Hugh, "How dare you bring up your grandfather?" Ang Bobby Aguilar na iyon ay ang mamamatay tao na pumatay sa kanya. Ganun ba? Nanunuyang ngiti ang mga labi ni Emily. Tay, mas alam mo kung patay na o buhay pa ang lolo ko. Nagbago ang mukha ni Hugh, at pinagalitan niya, "Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Patay na ang lolo mo." Ganun ba? Lalong tumindi ang panunuya ni Emily sa kanyang mukha. "Huwag ka nang magdahilan sa kaduwagan mo. Takot ka lang sa tito ko, di ba? Kahit may pagdududa ka, wala kang lakas ng loob na magsalita, di ba?" Matapos marinig ang mga salita ni Emily, ang mukha ni Hugh ay naging lubhang hindi magandang tingnan. "Ikaw, kalokohan mo ang sinasabi mo." Inilayo ni Hugh ang mukha. "Tama, ito ang iyong mataas at makapangyarihang saloobin, yumuyuko sa malakas at minamaliit ang mahina. Hindi ko alam kung gaano karaming magagandang katangian ang taglay ni Bobby Aguilar, ngunit hindi bababa sa hindi siya mahina tulad ng lahat." Namumula ang mukha ni Hugh sa galit, ngunit wala siyang masabi. Sa kaibuturan, siya ay palaging naniniwala na ang kanyang ama ay hindi patay, ngunit ngayon na ang lahat ay naayos na, hindi na siya nang ahas na mag-isip pa. Pinilit pa niyang paniwalaan ang mga sinabi ni Keelan Taylor. "Sa anumang kaso, ikaw at si Bobby Aguilar ay wala ng pagkakataon," malamig na sabi ni Hugh. "Ang ika-9 ng Setyembre ang magiging araw ng iyong malaking kagalakan at pagkamatay ni Bobby." Iniwan ang mga salitang ito, tumalikod si Hugh at umalis. Bakas ng sakit ang maselang mukha ni Emily. Sa gilid ng kanyang mga mata, tumulo ang mga luha. Noong araw na iyon, si Bobby ay nakaupo sa looban, sinusubukan ng kanyang makakaya upang mahanap ang direksyon upang makapasok sa Marshall Marquee Realm. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang phone ni Bobby. Kinuha niya ang telepono at nakitang kakaibang numero iyon mula sa Capital City. Dexter Blair. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naisip ni Bobby na si Dexter iyon. Kaya naman, sinagot niya ang tawag at nginisyon, "Dexter, naisip mo na ba kung paano humingi ng awa sa harap ko?" Gayunpaman, narinig niya ang isang pamilyar at kaaya-ayang boses sa kabilang dulo. Ang boses ay walang iba kundi si Emily Taylor. "Bobby, okay ka lang?" Nang marinig ang boses ni Emily, bumilis ang tibok ng puso ni Bobby. Mabilis siyang tumayo at nag-aalalang sinabi, "Ayos lang ako, Emily. Nasaan ka, naghihirap ka ba? Pakisabi sa akin." "Bobby, wala akong masyadong oras. Pakinggan mo lang ako," putol ni Emily kay Bobby. Sinabi niya sa telepono, "Bobby, kahit anong gawin mo, huwag kang pumunta sa Capital City sa ika-9 ng Setyembre. Lumaki ako sa isang aristokratikong pamilya at alam ko ang kanilang mga paraan. Kahit manalo ka man o matalo, hindi ka nila hahayaang umalis sa Capital City. Ayokong makita kang pumunta dito para mamatay." Habang nagngangalit ang mga ngipin, hinawakan ni Bobby ang kanyang telepono at sinabing, "Emily, I swear I'll take you away from Capital City on that day, just wait for me." May ibang gustong sabihin si Emily, ngunit isang magaspang na boses ang naputol mula sa kabilang dulo. "Sino ang nagpahintulot sa iyo na tumawag?" Boses ni Keelan Taylor ang nanggaling sa telepono. Bago pa makapagsalita si Emily ay inagaw na sa kanya ang telepono. Right after, may narinig si Bobby na kalabog na parang nabasag yung phone. "Emily." Naging desperado si Bobby sa isang iglap. Nagmamadali siyang tumawag pabalik, ngunit nakatanggap lamang ng isang shutdown tone sa kabilang dulo. "Keelan Taylor, bastos ka." Hindi maiwasang magmura ni Bobby. Malinaw na hindi maganda si Emily ngayon. At lahat ng ito ay dahil kay Keelan Taylor. "Keelan Taylor, I swear personal kitang papatayin." Nagtakip ng ngipin si Bobby, bumaha sa dibdib niya ang galit. Nais niyang makapunta kaagad sa Capital City at personal na patayin si Keelan Taylor. Sa pagkakataong iyon, muling tumunog ang telepono ni Bobby. Sa pagkakataong ito, si Dexter Blair ang tumatawag. Nang sagutin ni Dexter ang tawag, walang pakialam na sinabi ni Dexter, "Bobby, nabalitaan ko ang tungkol sa kasal namin ni Emily, ikaw ba? Pumunta ka sa impyerno." Galit na sigaw ni Bobby.
Walang kibo, nagpakawala lang si Dexter ng masaganang tawa, why so flustered? Sa palagay ko yun lang ang magagawa mo kapag nahaharap sa isang bagay na wala kang kapangyarihang baguhin, hindi ba? Malamig na sabi ni Bobby, Dexter, let me tell you, Emily doesn't like you at all. At sa ika-9 ng Setyembre, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Ha 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 ha. Labis na tumawa si Dexter. Tama ka, hindi niya ako gusto, pero paano? Masungit na sabi ni Dexter. Bobby, may sasabihin ako sa iyo. Pagkatapos na ikasal kay Emily, papaluhod ako sa kanya at pagsilbihan ako araw-araw. Dahil mahal na mahal ka niya, babaliin ko ang mga paa mo sa harap niya, ikulong kita sa hola, at hahayaan siyang manood habang tinuturuan ko siya ng leksyon. Nang marinig ang mga salita ni Dexter, naikuyom ni Bobby ang kanyang mga kamao ng kaunti pa. Oh, balita ko na abot mo na ang kalahating hakbang na Marshall Marquis at nasugatan pa si Emerson Holmes. Iniba ni Dexter ang usapan, walang pakialam sa pagsasalita. Well, bilang langgam, talagang kahanga-hanga ang mga nagawa mo, pero sa kasamaang palad, langgam ka pa rin sa paningin ko. Madali kitang crush. Tungkol sa iyong mga maliit na tagumpay, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa akin. Mabangis na umungol si Bobby, Dexter. Kung hindi kita papatayin, I vow to never be human again. Dexter scoffed, sige, sana makapunta ka sa kasal namin ni Emily sa September 9. Sinadya niyang bigyang diin ang salitang, kasal. Matapos ilabas ang mga salitang iyon ay ibinaba ni Dexter ang tawag. Mahigpit na hinawakan ni Bobby ang phone niya at itinapon sa lupa. Kailangan niyang aminin na siya ay tunay na nabalisa. Bumagsak siya sa lupa, tila wala ng espiritu. Ang mga salita ni Dexter ay parang mga punyal, tumatagos sa kanyang puso, bawat pagbanggit kay Emily ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Masalimuot ang ekspresyon ni Bobby, puno ng galit, sakit, at matinding pagkabalisa. Aking kaibigan, umupo ka sa lupa, anong uri ng banal na ehersisyo ito? Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang pumasok sa kanyang tainga. Tumangala si Bobby at nakita niya ang isang lalaking may bigot na nakasuot ng palihim na mukha na nakaupo sa dingding. Bigot. Nagmamadaling tumayo si Bobby, humakbang pasulong para mabilis na lumapit sa lalaki. Inabot niya at hinawakan ang damit ng lalaking bigot, malamig na sinabi, umalis ka ng walang palem noong nakaraan, at ngayon nang ahas kang lumapit sa akin. Hindi ba't ipinangako ko na dadalhin kita sa 3 malalaking libingan? Ungol ng bigot. Kabanata 524, Kabanata 524, hindi natin siya dapat hayaang umalis sa capital city. Malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot at sinabing, akala ko nakalimutan mo na. Ang lalaking may bigot ay tumalon pababa mula sa dingding, nakangiti at sinabing, paano nangyari iyon, lagi kong tinutupad ang aking salita. Tumingin si Bobby Aguilar sa lalaking may bigot at sinabing, kung gayon, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras, umalis na tayo. Well, my friend, you are not being fair. Nakarating na ako dito, at hindi pa ako nakakainom. Kahit papaano ay ipaghain mo ako ng pagkain. Ngumisi ang lalaking may bigot. Bagamat nagmamadali si Bobby Aguilar, wala siyang magagawa sa lalaking may bigot. Walang magawa, wala siyang choice kundi ibalik sa sala ang lalaking may bigot. Edward Green, umorder ka ng pagkain. Inutusan ni Bobby Aguilar si Edward Green. Ang lalaking may bigot ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang maging magalang, umorder ka lang ng buong mansyuhan banquet. Pinandilatan ni Edward Green ang lalaking may bigot at bamulong, old thing, walang hiya ka talaga. Ang lalaking may bigot ay tumawa at sinabing, oo naman. Hindi nito maiwasang magtaka ang mga tao, ano ang pinanggalingan ng lalaking may bigot sa pagmamalaki. Si Edward Green ay nagdala ng ilang pagkain mula sa isang restaurant, at ang lalaking may bigot ay kinain ng pagkain na parang ilang araw na siyang hindi nakakain. Sa gilid, nakasimangot si Sofia Carillo. Hinayla niya si Bobby Aguilar at bamulong, Mr.
Aguilar, sino ang lalaking ito? Nakakainis siya. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay, hindi alam kung paano magpapaliwanag kahit sandali. Tawagin mo na lang siyang Mustache Man. Walang magawang sabi ni Bobby Aguilar. Dahil sa magaspang na ugali sa pagkain ng bigot, kapwa hindi ng ahas na sumama sa hapag sina Edward Green at Sofia Carrillo. Matapos ang halos isang oras, sa wakas ay tinapik ng lalaking may bigot ang kanyang tiyan bilang kasiyahan. Fair na. Tumayo ang lalaking may bigot at sinabing, "Hold on," pidgel ni Bobby Aguilar sa lalaking may bigot. "May itatanong ako sa'yo." Napatingin si Bobby Aguilar sa lalaking may bigot. Pagkatapos, dinala niya sa kwarto ang lalaking may bigot. Nakahiga sa kama si Evelyn Norton. Itinuro ni Bobby Aguilar si Evelyn Norton at tinanong, halos isang buwan siyang walang malay, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Iminulat ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata, ikaw ay Master of Medicine God Pavilion, kung hindi mo alam, paano ko malalaman? Sumimangot si Bobby Aguilar at ipinaliwanag ang buong kwento sa lalaking may bigot. Matapos makinig ay bahagyang tumaas din ang kilay ng lalaking may bigot. Pinatawag ang Dragon Spirit kasama niya. Hinaplos ng lalaking may bigot ang kanyang baba at bamulong sa mahinang boses. Tumango si Bobby Aguilar. Oo, mula noon, siya ay nawala ng malay at ang kanyang paghinga ay napakahina. Ang lalaking may bigot ay natahimik sandali at pagkatapos ay nagsabi, may nakita nga akong katulad sa isang sinaunang aklat, ngunit napakatagal na noon, at nakalimutan ko na. Pagkatapos ay sinabi ng lalaking may bigot, bigyan mo lang ako ng oras, hayaan mo akong maalala. Sige, tumango si Bobby Aguilar. Dahil matagal nang natutulog si Evelyn Norton, ilang araw pa ay hindi na masakit. Pagkatapos, nagpaalam si Bobby Aguilar kay Edward Green at sa iba pa, at sinundan ang lalaking may bigot sa 3 malalaking libingan. Samahan ng martial arts sa Capital City. Sa meeting room, nakatago pa rin sa dilim ang ilang executive. Tama si Emerson Holmes, itong si Bobby Aguilar ay malamang na may kaugnayan sa taong iyon. Maaari bang magkatotoo ang hula mula sa mahigit isang dekada na ang nakalipas? Sa pagbanggit sa hula, ang mga executive ay muling tumahimik. Upang maiwasan ang mga aksidente, hindi natin dapat hayaang umalis si Bobby Aguilar sa Capital City sa anumang paraan, boses ng isang babae ang lumabas. Sa ika-9 ng Setyembre, pakilusan ang 3 military marquises para patayin si Bobby Aguilar. Hanggat siya ay maglakas loob na magpakita, kailangan natin siyang patayin sa anumang paraan. 3 marquises ng militar. Ang Capital City Martial Arts Association ay hindi nagpadala ng isang military marquis sa loob ng mahigit isang dekada. At ngayon ay direkta nilang pinapakilos ang 3 sa kanila. Ipinapakita nito kung gaano nila ito kaseryoso. Tungkol naman sa taong iyon, at hula, na binanggit nila, walang nakakaalam kung ano ang mga iyon, tila sikreto ng Capital City Martial Arts Association. Sinundan ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot, patungo sa unang malaking libingan. Ang unang malaking libingan ay nasa isang bumababang nayon sa Central Plains. Ang nayon ay tiwangwang, na may mga palatandaan ng pagkabulok sa loob ng ilang milya. Sinabi na ang hindi mabilang na Feng Shui Masters ay dumating upang magsagawa ng mga ritual ngunit sa huli ay umalis sa kahihiyan. Napakalakas ng dark energy. Pagdating pa lang nila sa village, hindi maiwasan ni Bobby Aguilar na magulat. Ang dark energy dito ay halos kasing lakas ng dark energy grave sa ilalim ng Dragon Vein. Si Bobby Aguilar ay nagmamadaling tumingin sa lalaking may bigot at nagtanong, nasaan ang libingan? Ang lalaking may bigot ay sumulyap kay Bobby Aguilar, tumapak sa lupa gamit ang kanyang paa, at sinabing, ang buong nayon na ito ay isang malaking libingan. Napatulala si Bobby Aguilar. Napakalaking libingan, ano kaya ang nailibing dito? Ang lalaking may bigot ay tila nakita ang pag-aalinlangan sa isipan ni Bobby Aguilar at sinabing, ayon sa aking tansya, dati ay may buhay na sakripisyo ng tao dito, at ito ay isang libingan. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar, at nahirapan siyang tanggapin. Ayon sa salaysay ng lalaking may bigot,
maaring maraming tao ang nalibing ng buhay dito noong mga panahong iyon. Marahil ay dahil din sa kadahilanang ito na ang madilim na enerhiya dito ay lalong malakas. Sige, bilasan natin. Kailangan pa nating pumunta sa susunod na malaking libingan. Ungol ng lalaking may bigot. Okay. Hindi na nagsalita si Bobby Aguilar. Naka-crossleg siya sa lupa at nagsimulang sumipsip ng madilim na enerhiya mula sa langit at lupa. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. At si Bobby Aguilar ay nakaupo pa rin ng naka-crossleg sa lupa, ang nakapalibot na madilim na enerhiya ay unti-unting nawawala tulad ng isang maliit na batis na dumadaloy sa karagatan. Ang madilim na enerhiya dito ay nagsimulang maglaho sa loob lamang ng ilang maikling araw, at maging ang lalaking may bigot ay medyo nagulat sa bilis. Sa oras na ito, ika-21 ng Agosto na, 19 na araw na lang ang natitira bago ang ika-9 ng Setyembre. Naitakda na ng pamilya Blair ang petsa ng kasal. Ang lokasyon ay itinakda sa isang napakalaking manor sa labas ng capital city. Ang pangunahing asyenda ay matatagpuan sa tuktok ng isang bundok, malayo sa pagmamadali at pagmamadali ng lungsod, na ginagawa itong isang perpektong lugar para sa pagpatay. Ngayon, gayunpaman, maraming mga hindi inanyayahang bisita ang dumating. Bagamat mukhang mahina sila, napakalakas ng kanilang mga hininga. Ang iilang taong ito ay ang nangungunang magsasaka sa totoong military marquee realm ngayon. Kung maaalis siya ng brat ng pamilya Blair, ito ay para sa pinakamahusay. Malamig na wika ng isa sa kanila. Kung hindi niya magawa, kailangan nating kumilos kaagad at sugpuin si Bobby Aguilar ng mabilis. Kabanata 525, Tatlong Dark Energy Graves. Malinaw na seryoso ang Capital City Martial Arts Association tungkol dito. 3 military marquee ay sapat na para lipulin ang anumang sekta sa mundo. Maging ang Great Saint Sect, na sinasabing numero 1 sekta sa Hilaga, ay mayroon lamang isang military marquee. Sa oras na ito, hindi alam ni Bobby Aguilar na lihim siyang pinuntirya ng Capital City Martial Arts Association. Ngunit alam niya sa kanyang puso na kung hindi siya makatuntong sa military marquee realm, maaaring one-way trip ang paglalakbay na ito. Kinailangan ni Bobby Aguilar ng buong 4 na araw upang ganap na masipsip ang lahat ng madilim na enerhiya mula sa unang libingan. Umupo siya mula sa lupa, marahang iginalaw ang kanyang mga braso, at bumantong hininga. Sa ganitong bilis, 3 libingan na tulad nito ay sapat na upang suportahan ako sa paghakbang sa Martial Marquee Realm, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Ang Martial Marquee Realm ay isang watershed. Kapag nakapasok na, isang gininto ang core ang mabubuo, at ang lakas ng isang tao ay makakaranas ng hindi pa nagagawang pag-alon. Sa mundong ito ngayon, ang isang Martial Marquee ay halos makalakad ng walang hadlang. Kahit na ang mga nangungunang aristokratikong pamilya tulad ng pamilya Taylor at pamilya Blair ay hindi maaaring puwersahang utusan ang isang Martial Marquee na magtrabaho para sa kanila. Kung matagumpay akong makatuntong sa Martial Marquee Realm, tiyak na tuturuan ko sila ng leksyon kapag pumunta ako sa Capital City sa pagkakataong ito. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Hanggat kaya niyang tumuntong sa Martial Marquee Realm, hindi lang si Bobby Aguilar ang makakasama ni Emily Taylor, maaari rin niyang samantalahin ang pagkakataong patunayan ang kanyang kapangyarihan. Ang matagumpay na pagkuha kay Emily Taylor ay ang unang hakbang lamang. Nangako si Bobby Aguilar kay Emily na hahayaan niyang tumayo siya sa tuktok ng Capital City. Alinman ay bawiin nila ang pamilyang Taylor, o gagawa sila ng mas malaking aristokratikong pamilya. Isang tunay na pinakamataas na antas na sekta na higit sa pamilya Taylor. Tara na. Lumapit si Bobby Aguilar sa lalaking may bigot. Sumang-ayon ang lalaking may bigot at inakay si Bobby Aguilar sa pangalawang libingan. Ang pangalawang libingan ay matatagpuan sa isang tiyak na hangganan sa Hilaga. Tulad ng nakaraang libingan, ang lugar na ito ay halos walang nakatira, na may malamig na kapaligiran na hindi angkop para sa pamumuhay. Pagtingin ko sa paligid, nabalot ng yelo ang lahat. Ang malamig na hangin ay parang isang matalim na talam, na nagdulot ng hindi matiis na sakit. Itinuro ang isang bundok ng yelo sa di kalayuan, sinabi ng lalaking bigot, ito ang lugar.
Hindi gaanong nagsalita si Bobby Aguilar, umupo siya ng naka-crossleg, at nagsimulang sumipsip ng madilim na enerhiya mula sa pangalawang libingan. Kinailangan pa ni Bobby Aguilar ng 6 na araw bago sumipsip ng enerhiya mula sa pangalawang libingan. Sa oras na siya ay natapos, ang petsa ay dumating na sa ika-27 ng Agosto. 13 araw na lang ang natitira hanggang ika-9 ng Setyembre. Dahil sa matinding pressure ay nakaramdam ng pagkabalisa si Bobby Aguilar. Dalhin mo ako kaagad sa ikatlong libingan, sabi ni Bobby Aguilar, na tila naiinip. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita ang lalaking bigot at mabilis na inakay si Bobby Aguilar sa ikatlong libingan. Sa ngayon, ang katawan ni Bobby Aguilar ay napuno ng maraming dark energy, na magiging pundasyon para sa kanyang pagtatangka na makapasok sa Martial Marquee Realm. Ayon sa mga kalkulasyon ni Bobby Aguilar, pagkatapos lunukan ng enerhiya mula sa ikatlong libingan, maaari niyang subukang umatras at makapasok sa Martial Marquee Realm. Ito ang pinakamabilis na paraan. Dumating ang dalawa sa ikatlong libingan. Gayunpaman, ang eksena rito ay nagpasimangot sa kanilang dalawa. Nakita nila na ang ikatlong libingan ay napapaligiran ng matataas na pader, at may mga skyscraper na itinayo sa paligid nito. Pagtingin nila sa itaas, nakita nila ang dalawang malalaking karakter sa ibabaw ng gusali, malamig. May nagpapatakbo ba ng kumpanya dito? Pagtingin sa skyscraper, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Hindi lang iyon, maraming mag-agarang sasakyan ang nakaparada sa ilalim ng gusali. Kakaiba, bakit may magtatayo ng kumpanya sa ganitong lugar? Ang lalaking may bigot ay hinimas ang kanyang baba at tahimik na umungol. Natuklasan din ni Bobby Aguilar na kakaiba na pipiliin ng sinuman na magtatag ng isang kumpanya sa isang lugar kung saan kakaunti ang mga tao at maaaring magdulot ng sakit at kamatayan ang pangmatagalang pagkakalantad. Makakahanap ka ba ng ika-4 na libingan? Tanong ni Bobby Aguilar sa lalaking may bigot. Iminulat ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata at sinabing, sa palagay mo ba ang mga libingan na ito ay mga repolyo sa gilid ng kalye? Napatingin si Bobby Aguilar sa building at hindi maiwasang sumimangot mas mahigit. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay nagpasya siyang pumasok. Pagpasok sa kumpanya, nakita ni Bobby Aguilar na lahat ng tao sa loob ay payat na payat. Ito ang kinahinatnan ng pagsipsip ng madilim na enerhiya. Lumingalinga si Bobby Aguilar sa paligid at bumulong sa kanyang sarili. Ang mga taong naglilinang ng dark energy ay kadalasang nagiging payat at payat, halos hindi katulad ng tao. Hindi nahulog si Bobby Aguilar sa ganitong estado dahil kaya niyang makuha ang madilim na enerhiya habang pinapanatili ang balanse sa positibong enerhiya. Kasunod nito, inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na pakiramdam, na bumabalot sa buong gusali. Di nagtagal, natuklasan ni Bobby Aguilar na mayroong kabuuang 8 Grandmaster sa gusaling ito, at isang kalahating hakbang na Martial Marquee. Mukhang hindi lang ito isang kumpanya. Seryosong sabi ni Bobby Aguilar. Sumang-ayon ang lalaking may bigot, oo, kung hindi ako nagkakamali, dapat itong sekta. Pagkatapos ng lahat, sa modernong lipunan, maraming mga sekta ang nakaharap sa mundo sa anyo ng matataas na gusali. Maging ang Great Saint Sect ay ganito. Sinasabi na karamihan sa mga taong naglilinang ng madilim na enerhiya ay mapanlinlang at tuso. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Sinulyapan ng lalaking may bigot si Bobby Aguilar at nginisyon, mga taong taksil at tusong tao. Hindi ba ikaw mismo ang naglilinang ng dark energy? Sumimangot si Bobby Aguilar, iba ako. Ano bang pinagkaiba mo? It's just a matter of taking different stance, sabi ng lalaking may bigot. Sabi mo sila ay taksil at tuso, ngunit hindi ba't ang mga tinatawag na matuwid na tao ng Great Saint Sect ay hindi mas mabuti? Biglang natahimik si Bobby Aguilar, walang masabi sa sandaling ito. Tara na. May sense ang lalaking may bigot kaya hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar. Sinundan ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na kahulugan patungo sa rooftop. Habang naglalakad, malinaw na naramdaman ni Bobby Aguilar ang madilim na enerhiya na lumalakas. Hanggang sa marating niya ang pinakamataas na palapag ng isang opisina ay umabot na sa rurok ang madilim na enerhiya.
Itinulak ni Bobby Aguilar ang pinto, nalaman lamang na nakalock ito, at isang forbidden power ang nakalagay dito. Ngunit ang gayong pamamaraan ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ni Bobby Aguilar. Isinaaktibo lamang niya ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang mga kamay at marahas na sinira ang ipinagbabawal na kapangyarihan. Dahan-daang bumukas ang pinto. Pagpasok, 5 tao ang nakaupo sa loob, isang kalahating hakbang na Martial Marquis at 4 sa peak form ng Grandmaster. Bawat isa sa kanila ay kalansay, guskosan, na may malalim na mga mata, mukhang nakakatakot. Sa sandaling ito, sila ay natipon sa paligid ng isang madilim na parisukat na bagay. Ang lahat ng madilim na enerhiya ay nagmula sa itim na parisukat na bagay na ito. Sino ka? Nang makita si Bobby Aguilar, unang tumayo ang kalahating hakbang na Martial Marquis. Ipinaliwanag ni Bobby Aguilar, lahat, huwag kayong magkamali, pumunta lang ako para pag-usapan ang isang bagay sa inyo. Dito kami nagtago, at hindi ka pa rin susuko ha. Well, gusto kong makita kung gaano ka kaya. Ang kalahating hakbang na Martial Marquis ay sumigaw at agad na sumugod kay Bobby Aguilar gamit ang isang nakalahad na kamay. Walang choice si Bobby Aguilar kundi umiwas habang nagpapaliwanag. Sa kasamaang palad, ang kalahating hakbang na Martial Marquis ay hindi nakinig, at ang kanyang mga galaw ay naging mas mabangis. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar, alam niyang maaaring tumagal ito ng mahabang panahon. Kaya, sa kanyang palad na nakabalot sa espiritual na kapangyarihan, si Bobby Aguilar ay humampas gamit ang isang palad. Boom! Ang kalahating hakbang na Martial Marquis ay agad na pina-atras at nagluwa ng isang subo ng dugo. Ang kalahating hakbang na Martial Marquis ay pinunasan ng dugo sa kanyang bibig at bumangon mula sa lupa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, tulad ng inaasahan mula sa isang tao mula sa Capital City Martial Arts Association, ang iyong lakas ay kapansin-pansin. Nang marinig ito, natigilan si Bobby Aguilar. Kapisanan ng martial arts sa kabisera. Hindi ako mula sa Capital City Martial Arts Association. Awkward na sabi ni Bobby Aguilar. Kung hindi ka mula sa Capital City Martial Arts Association, ikaw ang kanilang lapdog. Sigaw ng half-step na Martial Marquis. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Natahimik siya sandali at saka sinabing, isang lapdog ng Capital City Martial Arts Association. Sinisikap nilang patayin ako. Paano ako magiging lapdog nila? Bago pa makapagsalita ang kalahating hakbang na Martial Marquis, muling napuno ng mabangis na aura ang pintuan. Kasunod nito, 4 o 5 tao ang pumasok mula sa pinto. Ang mga taong ito ay nakasuot ng puting damit na may sagisag ng Capital City Martial Arts Association. Hindi lang iyon, bawat isa sa kanila ay may hawak ding Martial Marquis weapon. Ang galing mo magtago ha. Nagtago sa lugar na ganito. Sa pagpasok ng mga lalaking naka-white robe sa kwarto, nginisyon nila. Kabanata 526, Kabanata 526, Evil Sect. Nang makita ang mga taong ito, ang kalahating hakbang na Martial Marquis ay agad na nabalisa. At sinasabi mong hindi ka ang lapdog ng Capital City Martial Arts Association. Napaungol siya sa galit. Kaagad pagkatapos, lumingon siya sa iba at malamig na sinabi, umalis na kayo, ako na ang bahala dito. Nathan, kung ganoon, anong gagawin mo? Ang mga mukha ng ilang Grandmaster ay naging pangit. Ang kalahating hakbang na Martial Marquis na tinawag na Nathan Ayers ay malamig na nagsabi, I have my way, take the inside and leave fast. Sa tingin mo makakaalis ka ng ganoon kadali? Ang mga tao mula sa Capital City Martial Arts Association ay nagtaas ng kanilang mga palad, at ang 4 na Martial Marquis weapons ay agad na umalangaw-ngaw, na suspine sa bawat direksyon. Agad na natakpan ang buong espasyo ng gusali, na pinipigilan ng sinuman na makatakas. Napatikip ng ngipin si Nathan, at sa malamig na boses, sinabi niya, hindi pa namin na-provoke ang sinuman, at nakatulong pa nga sa hindi mabilang na karaniwang tao na malutas ang mga problema sa feng shui. Sa anong batayan mo kami gustong arestuhin? Malamig na tumawa ang mga miyembro ng Martial Arts Association,
ang paglinang ng madilim na enerhiya ay tanda ng evil sect, kaya't hinuhuli ka namin. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Hindi niya talaga akalain na ganito karaming galaw ang Martial Arts Association, parang nakikita talaga nila ang sarili nila bilang mga law enforcer ng mundo ng martial arts. Gusto mo bang sumama sa amin, o papatayin ka namin kaagad? Walang pakialam na sabi ng leading man. Nanggigigil si Nathan at sinabing, hayaan mo na sila, bata pa sila. Huwag mo nang pangarapin iyon. Pinutol ng taong mula sa Martial Arts Association ang sinabi ni Nathan. Para sa mga uod na tulad mo, walang makakatakas kahit isa. Papatayin natin lahat ng makikita natin. Tama, bakit hindi mo linangin ang inner strength at dark energy lang ang iyong linangin? Deserve mo talagang mamatay. Nang marinig ang mga salita ng Martial Arts Association, si Nathan ay mukhang sirang. Galit niyang tinitigan ang maraming tao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, linangin ang lakas ng loob. Ang lahat ng mga mapagkukunan sa mundo ay monopolyo ng mga taong tulad mo, paano namin linangin ang lakas ng loob? Hindi namin kayang bilhin ang mga halamang gamot, at ang mga espiritual na ugat ay monopolyo ng mga elite na tulad mo na sumasakop sa lahat ng magagandang bagay, at pagkatapos ay tumalikod ka na tinatawag kaming uod. Sa tingin ko ang pinakamalaking uod ay ikaw. Magaling sinabi. Maging si Bobby Aguilar ay hindi napigil ang pumalakpak. Noon lang napansin ng mga tao ng Martial Arts Association si Bobby Aguilar. Malamig silang tumingin kay Bobby at sinabing, mukhang isa ka rin sa masasamang tao na ito. Oh, malibang isipin kung tama sila, na masama sila. Sarcastic na tawa ni Bobby. Siguradong mahusay sa pag-label ng mga tao ang Capital City Martial Arts Association. Bastos. Nang marinig ito, maraming tao ang nagalit. Ang Capital City Martial Arts Association ay hindi para sa iyo na Sir On. Hindi sila pinansin ni Bobby, sa halip ay tumingin kay Nathan, sinabing, Nathan, paano kung tulungan kitang patayin sila, at ipahiram mo sa akin ang yin side? Habang nagsasalita siya, mabilis na nagdagdag si Bobby ng isa pang pangungusap, huwag kang mag-alala, ibabalik ko ito sa iyo balang araw. Bago pa makasagot si Nathan ay nanlamig na ang mga mukha ng mga miyembro ng Martial Arts Association. Patayin kami. Busog ka na talaga sa sarili mo. Malamig na sabi ng isa sa kanila. Kahit na hindi ka kabilang sa mga gumagawa ng masama ngayon, kailangan mong mamatay dito ngayon. Pagkatapos nito, nagsimulang kumurap ang martial marquee weapons sa apat na direksyon. Isang pamatay na layunin ang biglang tumagos sa opisina. Boss! Kasabay ng pag-activate ng martial marquee weapons, isang nakakatakot na hangarin sa pagpatay ang sumugod kay Bobby Aguilar. Malamig na ngumuso si Bobby, agad na ikinuyom ang kamao at hinarap ito ng ulo. Klang! Isang nakakabinging tunog ng banggaan ang pumasok sa tenga ng lahat. At ang hanggarang pagpatay na iyon ay nabasag ng isang suntok. Kahit na ang nasuspine na martial marquee weapons sa mga sulok ay bahagyang nanginig. Sa tingin mo kaya mo akong patayin ng isang martial marquee weapon? Tuloy-tuloy ng inisya ni Bobby. Biglang nagbago ang mukha ng apat na miyembro ng Martial Arts Association. Ang isa sa kanila ay pansamantalang nagtanong, sino ka ba talaga? Bobby Aguilar. Sumandal si Bobby, nasa likod niya ang mga kamay, tahimik na sinasabi. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ng apat na taong ito. Ikaw si Bobby Aguilar. Katutubo silang umatras ng ilang hakbang. Matagal nang kumalat ang pangalan ni Bobby Aguilar sa Capital City Martial Arts Association. Walang sino man ang ignorante sa kanyang mga nagawa. Pinipilit ang Great Saint Sect na yumuko, nasugatan si Vice Presidente Emerson Holmes, puwersahang kinuha ang Dragon Vein ng Martial Arts Association, pinatay ang mga disipulo ng mga aristokratikong pamilya. Ang bawat isa sa mga gawang ito ay sapat na upang manginig ang mga tao. Bukod dito, inuri ni Emerson Holmes si Bobby bilang isa sa mga pinakamapanganib na figure. Hindi nila akalain na magkikita sila ni Bobby ngayon dito. Ikaw si Bobby Aguilar. Natigilan din si Nathan. Napakamot ng ulo si Bobby, ano, sikat na ba ako ngayon?
Ang pagpapatawa ni Bobby ay hindi nakakabawas sa tensyon bagkus ay nagpakaba pa sa mga tao. Nagpalitan ng tingin ang apat na miyembro ng Capital City Martial Arts Association. Pagkatapos, humakbang ang isa sa kanila at nagsabi, "Bobby Aguilar, tungkulin nating lipulin ang mga baluktot na landas na ito. Sana hindi mo kami pahirapan. Pawiin ang mga baluktot na landas." Walang humpay na tumawa si Bobby. "Huwag mong ipamukha sa sarili mo ang pagiging matuwid. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng Capital City Martial Arts Association? Sino ang nakakaalam? Siguro pagkatapos mahuli ang mga taong ito, sila ay maging mapagkukunan para sa iyong sariling paglilinang." Sa mga salitang ito, ang mga mukha ng ilang tao ay lubhang nagbago. Nakita ito ni Bobby at bahagyang kumunat ang noo. "Ano? Nataman ba ako sa ulo?" Medyo naging pangit ang mukha ni Bobby. "Ikaw, ang kalokohan mo." Malamig na sabi ng iilan sa kanila. "Bobby Aguilar, mas mabuting umalis ka na. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito." Ngumisi si Bobby, "Basta nakikita ko, may kinalaman sa akin. Higit pa rito, mayroon akong matinding galit sa iyong Capital City Martial Arts Association." Habang nagsasalita siya, ang buong katawan ni Bobby ay lumundag ng lakas, at ang malalakas na alon ng enerhiya ay pumuno sa hangin. "Mr. Aguilar, mag-ingat ka." Sigaw ni Nathan mula sa malayo. Hindi siya pinansin ni Bobby, sa halip ay tumingin sa mga tao at malamig na sinabing, "Tara, nililinang ko rin ang dark energy, lumaban tayo." Dahil walang pagpipilian, ang iilang tao ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at walang pagpipilian kung hindi ay activate ang martial marquee weapons, na nagdidikit kay Bobby. Sa pagharap sa apat na martial marquee weapon na ito, si Bobby ay nanatiling ganap na kalmado. Noong siya ay nasa consummate inner strength Grandmaster realm, nabasag na ni Bobby ang apat na martial marquee weapons, pabayaan na ngayon. Ikinuyom ni Bobby ang magkabilang kamay, at agad na sumikat ang isang nakasisilaw na gintong liwanag. Ang apat na martial marquee weapons ay humuhuni, na bumubuo ng isang napakalawak na sinag habang ang mga sinag ng liwanag ay nagsama-sama, pagkatapos ay sumabog patungo kay Bobby. Nanatiling hindi nagbabago ang mukha ni Bobby habang diretsyong humarap dito. Ang isang tila simple at walang palamuti na kamao ay naglalaman ng kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Sa sandaling naganap ang banggaan, isang napakalaking pagsabog ang umalangaw-ngaw. Agad na kumalat ang nakakatakot na puwersa, na pinaalis ang lahat. Break! Napaungol si Bobby sa galit, at biglang tumaas ang liwanag sa kanyang mga kamao. Ang apat na martial marquee weapons ay agad na nagsimulang manginig ng marahas. Sa loob ng kalahating minuto, ang mga martial marquee weapon na ito ay hindi na makatagal pa. Bitik! Ilang malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang apat na martial marquee weapons ay nabasag bilang tugon. Ang lahat ng liwanag ay biglang nawala, at ang martial marquee weapons ay naging isang tumpok ng sirang tanso at bakal. Kabanata 527-527. Klang! Lahat ng apat na martial marquee weapons ay nahulog sa lupa. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang paa at direktang dinurog ang apat na sandata sa magkapira-piraso. Ang mga mukha ng lahat ay naging hindi magandang tingnan, ang kanilang mga puso ay puno ng napakalaking pagtataka. Palagi nilang naririnig si Bobby Aguilar, ngunit hindi pa nila nakitang kumilos. Ngayon, nang nasaksihan ang kanyang kakayahan, nabigla sila ng hindi masabi. "Hindi maganda, tumakbo ka na." May unang nag-react, sinusubukang lumiko at tumakbo. Patuloy na nanunuya si Bobby Aguilar. Itinaas niya ang kanyang palad at humawak sa direksyon ng mga tumatakbo. Kaagad, naramdaman nilang apat ang pagkayam ng kanilang mga katawan ng napakalaking puwersa, hindi makagalaw. "Sinusubukan mong tumakbo ngayon. I believe it's too late," malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Sa sumunod na segundo, kumilos si Bobby ng isang hakbang, at sa isang kisap mata, tumayo siya sa harapan nila. Ang Heaven Swallow ang skill ay sumiklab at bumalot sa kanilang apat, nilamon sila kasama ng kanilang divine sense.
Mula sa di kalayuan ay napalunok si Nathan Ayers at ang iba pa, na tila hindi makapaniwala sa eksenang nangyayari sa kanilang harapan. Napakakapangyarihan. Talagang naaayon sa kanyang reputasyon. Bulalas ni Nathan Ayers. Matapos makitungo sa mga individual na iyon, lumingon si Bobby Aguilar upang makita si Nathan Ayers. Nirerespeto niya ito at sinabing, Mr. Ayers, kailangan ko ng dark energy ngayon. Kung handa kang ipahiram sa akin itong yin side, dodoblihin ko ang pagbabalik nito sa hinaharap. Pinili ni Nathan Ayers na huwag magsalita. Inilabas niya ang yin side at ibinigay kay Bobby Aguilar. Mr. Aguilar, ang iyong reputasyon ay nauuna sa iyo. Kayo ay isang huwaran para sa ating henerasyon. Mangyaring magpatuloy at gamitin itong yin side. Magiliw na wika ni Nathan Ayers. Impliedly, marami na ang nag-isip kay Bobby Aguilar bilang kanilang idolo. Higit pa rito, malinaw na alam ni Bobby sa kanyang puso na, kung kaya niyang talunin si Dexter Blair sa pagkakataong ito, ang kanyang katanyagan ay aabot sa rurok. Sa panahong iyon, hindi magiging isyu ang pagsisimula ng sarili niyang pamilya ng sekta. Mr. Ayers, gagantihan kita, magalang na sabi ni Bobby. Ang yin side ay isang beses na nauubos na item. Kapag ginamit, ito ay mawawala. Gayunpaman, may mga walang katapusang pinagmumula ng madilim na enerhiya kahit na hindi pa nagagalaw sa ilalim ng kalangitan, tiyak na magkakaroon ng pagkakataong mabayaran si Nathan Ayers sa hinaharap. Matapos masecure ang yin side, hindi na nagtagal pa si Bobby Aguilar at lumabas kaagad ng kwarto. Sa baba, bamulong ang lalaking may bigote, sige, natupad ko na ang pangako ko. Ngayon, kailangan kong magmadali sa susunod na paglalakbay. Tumingin si Bobby Aguilar sa lalaking may bigote at sinabing, kung may pagkakataon ako, sasamahan kita. Oo naman, sino ba ang hindi magkakagusto ng tulong? Nakangiting sabi ng lalaking may bigote. Matapos maghiwalay ng landas, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Bobby Aguilar at agad na tinungo ang Choiseul. Ang oras ay maikli, at hindi kayang sayangin ni Bobby Aguilar ang kahit isang segundo. Habang nasa eroplano, sinimulang i-absorb ni Bobby Aguilar ang yin side. Ang yin side na ito ay isang pisikal na concentrate ng purong madilim na enerhiya, na nagpapahiwatig ng napakalakas nitong konsentrasyon. Sa lahat ng paraan, ginugol ni Bobby ang halos lahat ng kanyang oras sa pagsipsip sa yin side. Sa oras na marating nila ang Choiseul, ang itim na ningning sa yin side ay lumabo na ng ilang shade. Pag-uwi, tumingin si Bobby Aguilar kina Edward Green at Sofia Carillo. Magsasagawa ako ng closed door na pagsasanay para sa susunod na mga araw, sabi ni Bobby Aguilar. Gumawa siya ng ilang kalkulasyon tungkol sa oras at sinabing, sa ika-8 ng Setyembre, kahit na ano, gisingin mo ako. Tumango si Edward Green at sinabing, huwag kang mag-alala, Mr. Aguilar. Pagkatapos, kinuha ni Bobby Aguilar ang yin side at nagtungo sa likod ng bundok. Dumating na ang petsa noong ika-29 ng Agosto, ilang araw na lang mula ika-9 ng Setyembre. Ang engranding kasal nina Dexter Blair at Emily Taylor ay malawak na napromote, na umaabot sa bawat sulok ng mga tainga ng mga tao. Kahit na ang mga balita, at ang telebisyon, ay nagbo-broadcast ng kaganapang ito. Ito ay isang alyansa sa pagitan ng dalawang pinakamataas na antas ng maharlikang pamilya. Maging ito ay ang martial arts world o ordinaryong tao, lahat ay binibigyang pansin ang kaganapang ito. Sa mga koneksyon at mapagkukunan ng mga pamilyang Taylor at Blair, halos lahat ng matataas na tao sa capital city ay maaaring maimbitahan sa kasal. Ang parehong pamilya ay inihanda ng maaga ang lugar ng kasalan, naghihintay para sa ika-9 ng Setyembre na dumating. Lumipas ang oras. Bago nila namalayan, 3 araw na ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na ito, ang yin side sa kamay ni Bobby Aguilar ay lumabo muli ng ilang shade. Ang madilim na enerhiya sa loob nito ay naubos ng higit sa kalahati. Ang kanyang buong katawan ay napuno ng walang katapusang madilim na enerhiya, dahan-daang umabot sa balanse sa chi. Papalapit ng papalapit ang ika-9 ng Setyembre, at tila tumahimik na ang lahat. Gayunpaman, alam ng lahat na ito ang kalmado bago ang bagyo.
Sa Martial Arts Forum, walang katapusang balita tungkol kay Dexter Blair, ngunit ang tinalakay ng karamihan ay kung lalabas ba si Bobby Aguilar sa kasal. At ang tanong ay kung ang kanilang tunggalian ay maaaring maganap ayon sa naka-schedule. Napatay na ni Dexter Blair ang isang Martial Marquis, malamang nakapasok na siya sa military Marquis realm. Oo, si Bobby Aguilar ay nasa kalahating hakbang lamang ng Martial Marquis, mukhang maliit ang tsansa na manalo. Dapat malampasan ng talento ni Bobby Aguilar si Dexter Blair. Dapat mong malaman na si Bobby Aguilar ay nagmula sa wala, at ginawa niya ito sa loob lamang ng isang taon. Sino sa mundo ang makakamit ang kalahating hakbang na Martial Marquis sa loob lamang ng isang taon? Kahit na ang sikat na Ignacio Burke at Jackson Harris ay hindi makakaya, hindi ba? Kung ako si Bobby Aguilar, maghihintay ako hanggang sa maabot ko ang Marquis status para makapaghiganti. Ngunit sa kasamaang palad, si Bobby Aguilar ay hindi ganoong uri ng tao. Ang lahat ay nagkakaisa na sumang-ayon na si Bobby Aguilar ay tiyak na magpapakita sa kasal. Capital City, tirahan ng Blair. Ang mga miyembro ng pamilya Blair, kasama ang apat na magkapatid na Taylor, ay kasalukuyang nakaupo sa isang hotel na tinatalakay ang mga plano sa kasal. Tito Taylor, toast ako sa iyo. Itinaas ni Dexter Blair ang kanyang wine glass sa harap ni Keelan Taylor. Salamat sa pagbibigay mo kay Miss Taylor sa akin. Dahil dito, medyo na-awkward si Hugh Taylor, na nakaupo sa gilid. Bilang ama ni Emily Taylor, hindi siya ang unang taong na-toast. Pangalawa Tio, inaalay ko rin ang aking toast sa iyo. Pagkatapos, hinawakan ni Dexter Blair ang kanyang wine glass sa direksyon ni Hugh Taylor. Humigop si Hugh Taylor at pagkatapos ay sinabing, mayroon lang akong isang anak na babae, dapat mong tretuhin siya ng mabuti. Tumawa si Dexter Blair at sinabing, huwag kang mag-alala, tiyak na aalagaan ko siya ng mabuti. Sa kabila ng sinabi nito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa puso ni Dexter Blair. Alagaan mo siya ng mabuti ha. Ang kalapitang mababa ang lipad ay hinahangaan si Bobby Aguilar. I swear pahihirapan ko siya. Madilim na nagmura si Dexter Blair sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, sumulyap si Keelan Taylor kay Dexter Blair at nagtanong, Dexter, tiwala ka ba sa iyong tunggalian kay Bobby Aguilar? Walang pakialam na ngumiti si Dexter Blair, Uncle Taylor, rest assured. Si Bobby Aguilar ay isang maliit na langgam lamang. Madudurog ko siya sa isang hakbang lang. Humagalpak din ng tawa si Riley Blair na nasa tabi niya, hindi na mapag-aalinlanganan ang kakayahan ng anak ko ngayon. Ang pagpatay sa Bobby Aguilar na iyon ay magiging kasing dali ng pie. Kabanata 528, Kabanata 528, ang dalawahang paglilinang ni Claire Richardson sa Lungguhit Isa. Nang makita ang tiwala na mag-ama, bahagyang tumango si Keelan Taylor. Sinabi niya nang walang pakialam, hindi lamang kailangan mong manalo, ngunit kailangan mong manalo ng lubusan. Kung kinakailangan, aanyayahan namin ang Marquis na kumilos. Si Dexter Blair ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan, ang Marquis ay natalo ko rin. Kung gayon, batiin natin si Dexter Blair ng maaga. Itinaas ni Keelan Taylor ang kanyang tasa, at agad na tumayo ang lahat. Lumipas ang oras. Si Bobby Aguilar ay pumasok sa walang pag-iimbot na estado, at ang pagsipsip ng madilim na enerhiya ay tila likas. Ang madilim na enerhiya sa kanyang katawan ay halos umabot na sa balanse sa enerhiyang yang, at ang chi sa kanyang dantian ay sapat na upang suportahan siya sa paghakbang sa military Marquis realm. Mr. Aguilar, oras na. Noong araw na iyon, marahang tinapik ni Sofia Carrillo ang balikat ni Bobby Aguilar. Ngunit hindi sumagot si Bobby Aguilar, nakapikit pa rin ang mga binti, bahagyang nakapikit. Masyado kang malumanay, hindi ito gagana. Ungol ni Edward Green. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa si Bobby Aguilar ng malakas. Ang pagsasara ng hadlang ay ang pinakamahina na oras. Kaya, ang sipa na ito ay direktang nagpatumba kay Bobby Aguilar sa kanyang likod. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ang una niyang nakita ay ang nakakasilaw na araw. Oras na ba?
Umupo si Bobby Aguilar mula sa lupa. Napakunot siya ng noo, at bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Mr. Aguilar, kamusta ka? Tanong ni Edward Green. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, ang chi ay malinaw na sapat, ngunit hindi ako makakapasok sa Marshall Marquee Realm. Ika-9 ng Setyembre ang sumunod na araw, at wala ng oras si Bobby Aguilar. Mr. Aguilar, kalimutan mo na lang, sabi ni Edward Green. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at sinabing, kahit ano paman, hindi ko hahayaang pakasalan si Emily K. Dexter Blair. Kahit na iniisip ito, nahirapan si Bobby Aguilar na tanggapin. Noon lang, naramdaman ni Bobby Aguilar na may papalabas. Tumingin si Bobby Aguilar sa pintuan at pagkatapos ay umalis sa likod ng bundok. Dumating siya sa looban at nakitang nagtipon doon sina Adonis Williams at Conrad Schroeder. Bukod sa kanila, nandoon din sina William Richardson at Claire Richardson. Bobby Aguilar. Ang unang nakasagasa ay si Claire Richardson. Hinawakan niya ang braso ni Bobby Aguilar at bumulong, hindi mo maaaring hayaan si Sister Emily na pakasalan ng bastos na si Dexter Blair. Tinapik-tapik ni Bobby Aguilar ang buhok ni Claire Richardson at pilit nang umiti. Huwag kang mag-alala. Kahit nakabayaran man ito ang buhay ko, hindi ko hahayaang magtagumpay si Dexter Blair. Claire, bilasan mo tumabi ka, huwag mong ipagpaliban ang mga importanteng bagay ng kapatid mong si Bobby. Sinaway siya ni William Richardson sa gilid. Tumingin si Bobby Aguilar sa lahat at sinabing, pasok kayo sa loob. Pagpasok nila sa sala, naghanda si Sofia Carillo ng isang kaldero ng tsaa para sa lahat. Mr. Aguilar, anong kaharian mo ngayon? Hindi maiwasang magtanong ni Conrad Schroeder. Sumimangot si Bobby Aguilar at sinabing, half-step Marshall Marquee. Half-step Marshall Marquee. Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Conrad Schroeder, ngunit medyo nag-aalala rin siya. Mr. Aguilar, parang pinatay lang ni Dexter Blair ang isang Marshall Marquee, mataimtim na sinabi ni Conrad Schroeder. Tumango si Bobby Aguilar. Alam ko, nitong mga araw na ito, sinusubukan kong makapasok sa Marshall Marquee Realm, pero hindi ko alam kung bakit, parang nasa lugar na ang lahat, pero parang may kulang. Hindi napigilan ni Conrad Schroeder na magmukhang kilabot. Palaki ng palaki ang pagitan niya, ang dating number 1 sa Choiseul, at Bobby Aguilar. Sa loob lamang ng isang taon, nakakatakot ang pagpasok sa Marshall Marquee Realm. Hindi napigil ang mapabulalas ni Conrad Schroeder. Ngunit nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Ngayon ay wala siyang mood na humanga sa sarili niyang talento, ngunit nag-aalala kung paano makatuntong sa Marshall Marquee Realm. Sinasabi na upang makapasok sa Marshall Marquee Realm, kailangan ng isang tao ng isang tiyak na pagkakataon at epiphany, at ang paglilinang lamang ay hindi gagana. Biglang nagsalita si Adonis Williams, na kanina pa tahimik. Tumingin si Bobby Aguilar kay Adonis Williams at nagtanong, Master Williams, ano ang ibig mong sabihin sa pagkakataon at epiphany? Saglit na natahimik si Adonis Williams, pagkatapos ay nagsabing, handa na ang lahat, naghihintay lang ng hangin. Handa na ang lahat, naghihintay na lang ng hangin. Si Bobby Aguilar ay isang matalinong tao, at mabilis niyang naunawaan ang kahulugan ng pangungusap na ito. Kaya, depende sa langit ang pagpapasya. Napakunot ng noo si Bobby Aguilar. Bahagyang tumango si Adonis Williams at sinabing, oo, maraming tao ang nakadarama ng tagumpay na hindi namamalayan. Siyempre, walang ganap, at ang ilang mga tao ay nagsisikap na puwersahang makapasok sa Marshall Marquee Realm, ngunit ang rate ng tagumpay ay napakababa. Hindi maiwasang isipin ni Bobby Aguilar ang Pavilion Master. Pinigilan niya ang kanyang kaharian sa loob ng maraming taon, ngunit mabilis na nakarating sa Marshall Marquee Realm kapag gusto niya. Paano niya nagawa iyon? Bobby Aguilar, anuman ang landas na iyong tahakin, huli na ang lahat. Napabuntong hininga si Adonis Williams. Mapait na ngumiti si Bobby Aguilar, oo, plano kong pumunta sa capital city ngayon. Malapit na. Kumunot ang noo ni William Richardson. Hinawakan niya ang kamay ni Bobby Aguilar at tinanong, gusto mo ba talagang pumunta sa capital city? Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, kailangan ko.
Sumimangot si William Richardson at bumantong hininga, kung mamamatay ka, sa palagay ko ay hindi ka hahayaan ni Miss Taylor na gawin ito. Dahan-daang umupo si Bobby Aguilar. Tumingin siya sa malayo at sinabing, hindi magiging ganoon kadali para sa kanila na patayin ako. Matagal na niyang inaabangan ang pakikipaglaban kay Dexter Blair. Ang mataas at makapangyarihang matikas na pananamit na binata, matagal nang gustong itama ni Bobby Aguilar ang kanyang kasuklam-suklam na mukha. Bobby Aguilar, si Dexter Blair ay hindi katulad ng ibang mga kalaban, maaaring siya ang pinakamalakas na kalaban na naharap mo. Dahan-daang sabi ni Adonis Williams. Ngumiti si Bobby Aguilar, alam ko, pagkatapos ng lahat, siya ay isang aristokratikong henyo mula sa capital city. Pagkasabi noon, huminto si Bobby Aguilar, at nagpatuloy, ngunit sinong mahusay na nakamit ang nakaabot sa kanilang posisyon nang hindi tinatapakan ang mga henyo sa daan. Natahimik ang lahat. Nais nilang payuhan si Bobby Aguilar, ngunit naunawaan nila na ang kanyang isip ay nabuo na. Edward Green, maghanda ka na ng pagkain. Sabi ni Bobby Aguilar kay Edward Green. Pumayag naman si Edward Green at lumabas ng kwarto. Medyo kakaiba ang atmosphere sa kainan na ito. Medyo mabigat ang mood ng lahat. Pagkatapos kumain, ang lahat ay nagplanong umalis, dahil si Bobby Aguilar ay patungo na sa capital city. Ngunit sa sandaling ito, biglang hinayla ni Claire Richardson ang braso ni Bobby Aguilar, at sinabing, Bobby Aguilar, halika rito, may sasabihin ako sa iyo. Claire, huwag kang magulo. Saway ni William Richardson. Hindi pinansin ni Claire Richardson si William Richardson, kinaladkad niya si Bobby Aguilar papunta sa ibang kwarto. Anong mali? Tanong ni Bobby Aguilar na naaliw sa pag-aalalang ekspresyon ni Claire Richardson. Lumingon-lingon si Claire Richardson at sinabing, narinig ko lang na sinabi nila na ang paghakbang sa kaharian ng Marshall Marquis ay nangangailangan ng pagkakataon, tama ba? Tumango si Bobby Aguilar, oo. Kinagat ni Claire Richardson ang kanyang mga ngipin at sinabing, ako ang purong dark energy na katawan na sinasabi nila, alam ko na ang dual cultivation ay maaaring magdulot ng mga benepisyo, marahil. Marahil iyon ay makakatulong sa iyo na makapasok sa Marshall Marquis realm. Kabanata 529, Kabanata 529, Dwayne Taylor vs. Killan Taylor sa Lungguhit 1. Sa sinabi ni Claire, biglang natigilan si Bobby Aguilar. Dapat sabihin na ang kanyang mungkahi ay maaaring talagang kapaki-pakinabang, pagkatapos ng lahat, ang dual cultivation na may purong dark energy na katawan ay maaaring magdulot ng hindi pangkaraniwang mga epekto. Ngunit sa kasamaang palad para kay Bobby, imposibleng tanggapin niya ito. Wala siyang matatanggap na iba kundi si Emily Taylor. Okay, I have my ways. Tinapik ni Bobby ang ulo ni Claire. Sabi ni Claire, ginagawa ko ito hindi lang para sa iyo, kundi para din kay Emily. Napaisip si Bobby, isipin mo, kung alam ito ni Emily, paano mo siya haharapin sa hinaharap? Biglang natigilan si Claire at natahimik sandali. Don't worry, si Dexter Blair lang ha. Bukas, personal kung babasagin ang bungo niyang ulo ng aso. Napangiti si Bobby na parang maluwag. Matapos ihagis ang mga salitang iyon, kinaladkad ni Bobby si Claire palabas ng silid. Column, sa lahat. Bago umalis, sinilip ni Bobby ang karamihan at bahagyang yumuko. Mr. Aguilar, sasama ako sa iyo. Sabi ni Edward Green. Tumingin sa kanya si Bobby, umiling, at sinabing, wala kang silbi ang pagpunta mo. Manatili ka lang. Hindi, kailangan kong sumama sa iyo kahit anong mangyari. Matigas na sabi ni Edward. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagninilay-nilay, tumango si Bobby, sige, maganda kung may kasama sa daan. Pagkatapos magpaalam sa lahat, pumunta si Bobby sa airport at tumuloy sa capital city. Ito ang pangatlong beses ni Bobby sa capital city. Gayunpaman ang estado ng kanyang isip sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba mula sa kanyang mga nakaraang pagbisita. Habang nakatayo siya sa Capital City Airport, isang hindi maipaliwanag na halo ng kaba, pag-aalala, at pananabik ang umiikot sa kanyang puso. Ngunit sa kalaunan, ang lahat ng mga damdaming ito ay naayos sa katahimikan. Mr. Aguilar, saan tayo pupunta ngayon?
Tanong ni Edward habang nakasunod sa likuran. Naningkit ang mga mata ni Bobby, at malamig siyang sumagot, sa pamilya Taylor. Nag-aalala para sa kaligtasan ni Emily, pagdating sa capital city, natural na gusto ni Bobby na bisitahin muna ang pamilya Taylor. Sa pamilya Taylor, medyo nag-aalala si Edward. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Taylor ay palaging nais na alisin si Bobby. Pagpunta doon ngayon, hindi ba iyon ay panliligaw lamang kay kamatayan? Kung natatakot ka, makakahanap ka muna ng matutuluyan. Sabi ni Bobby. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Edward, I only have my humble life. Ano ang dapat ikatakot? Kung gayon ay umalis na tayo. Pumara ang dalawa ng taxi at dumiretso sa estate ng pamilya Taylor. Samantala, sa solemn na pasukan sa estate ng pamilya Taylor, isang hindi inanyayahang panauhin ang lumitaw. Siya ay mukhang nasa edad 30s o 40, ngunit ang kanyang kilos ay nagpapakita ng hangin ng katandaan. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Dwayne Taylor, na nagpalit ng kanyang katawan. Walang mag-aakalang pupunta si Dwayne Taylor sa estate ng pamilya Taylor. Mula noong kamatayan ni Mike Taylor, lahat ng nasa loob at labas ng estate ng pamilya Taylor ay pinalitan. Maging ang mga bantay sa pasukan ay pamilyar na ang mga mukha. Nakatayo roon si Dwayne, pinagmamasdan ang estate ng pamilya Taylor na pamilyar sa kanya, nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso. Ha! Medyo kakaiba ang lalaking iyon. Hindi nagtagal, may nakapansin kay Mike Taylor. Palagi kong nararamdaman na kamukha niya ang taong gustong mahuli ni Mr. Taylor. Bulong ng isa pang bodyguard. Pagkatapos magpalitan ng tingin, biglang sumugod ang dalawa, sinunggaban si Mike Taylor, at kinaladkad papasok sa mansyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Dwayne, malamig na nakatingin sa dalawang lalaki habang nagtatanong, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Anong gusto nating gawin? Huwag mong isipin na hindi ko alam na nagalit mo si Mr. Taylor. Siya ang humahabol sa iyo all this time. Mabangis na sabi ng bodyguard. Talagang naglakas loob kang magpakita sa estate ng pamilya Taylor. Walang ligoy-ligoy pa, hinayla ng dalawa si Mike Taylor sa sala ng manor at tinawag si Keelan Taylor. Pagkatapos ng isang tawag sa telepono, nagmamadaling pumunta si Keelan sa estate ng pamilya Taylor. Nasaan siya? Pagkabukas ng pinto ay bumungad agad si Keelan. Mr. Taylor, nandito siya. Nagmamadaling itinuro ng bodyguard si Dwayne sa gilid nila. Biglang yumigting ang kapaligiran nang magtama ang kanilang mga mata. Matiim na tinitigan ni Keelan ang Dwayne na nasa harapan niya, medyo naging kakaiba ang ekspresyon nito. Bagamat nagbago na ng katawan si Mike Taylor, walang pinagkaiba ang kanyang kilos at titig sa dati. Hindi nito maiwasang magdulot ng panginginig sa gulugod ni Keelan at pumukaw pa ito ng takot sa loob. Kahit na si Keelan ang kahalili ng pamilya Taylor, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na kaba sa harap ng kanyang ama. Pwede na kayong pumunta. Kumunat ang noo ni Keelan at winagaway ang kamay. Matapos paalisan ng mga bodyguard, umupo si Keelan sa tapat ni Dwayne. Ang reunion ng mag-ama ay walang cheer o excitement, tensyon lang. Keelan, naging magaling ka na. Malamig na wika ni Dwayne. Nagbago na naman ang mukha ni Keelan. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit wala siyang nakitang salita. So, ngayong kinuha mo na ang pamilya Taylor, gusto mo na akong paalisin? Icily na tanong ni Dwayne. Kinagat ni Keelan ang kanyang mga ngipin, alam na alam niyang wala nang babalikan. Wala nang mga salita ang makakatulong sa puntong ito. Kaya naman, iniipon niya ang kanyang lakas ng loob, tumingin siya kay Dwayne. Tatay, kung papayag ka, maaari kitang i-enjoy ang natitirang bahagi ng iyong buhay at ibigay sa iyo ang anumang gusto mo. Sabi ni Keelan habang nagngangalit ang mga ngipin. Maaari kang magpatuloy na manirahan sa estate ng pamilya Taylor. Anuman ang gusto mo, magpapadala ako ng isang tao upang kunin ito para sa iyo. Ngunit, hindi ka maaaring manatili sa labas. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Dwayne ang mapatawa. Gusto mo akong isailalim sa house arrest. Katulad ng ginawa mo kay Emily. Dad, ito ay para sa kapakanan ng lahat.
Malamig na sagot ni Killen. Dahil matanda ka na, bakit hindi na lang i-enjoy ang buhay sa halip na lumaban hanggang kamatayan? Ngumisi si Dwayne, kung gayon, dapat akong magpasalamat sa iyong kabutihang loob. Natahimik si Killen. Bumantong hininga siya at saka dahan-daang nagsalita, alam kong hindi ka papayag. Dahil sa init ng ulo mo, hindi mo rin ako bibitawan, di ba? Napakurap-kurap si Dwayne, anong nagmamadali? Kaya kung mabuhay ng hindi hihigit sa 3 taon. Ipapamana pa rin sa iyo ang pamilya Taylor pagkatapos nito. Napasa akin. Sino ang nakakaalam kung ipapasa mo ito kay Emily? Galit na sigaw ni Killen. Bigla siyang tumayo at pinagsabihan, akin ang pamilyang Taylor, at maaari lang maging akin. Walang ibang may karapatan dito maliban sa akin. Para sa posisyon ng tagapagmana ng pamilya Taylor, kaya kong isakripisyo ang lahat. Maaari kong alisin ang anumang bagay sa aking paraan. Kahit ikaw yan. Tumingin si Dwayne kay Killen sa harap niya at same time na nagsalita, nabulag ka na sa kasiyahang dulot ng kapangyarihan. Hindi mapakali si Killen na pakinggan ang mga salitang ito. Pinandilatan niya si Dwayne at sinabing, Tay, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Alinman sa manatili sa estate ng pamilya Taylor at magsaya sa natitirang bahagi ng iyong buhay, o. Hindi niya natapos ang pangungusap, ngunit medyo malinaw ang kahulugan. Dapat mong malaman na hanggat hindi kita kinikilala bilang Dwayne Taylor, hindi ka. Nagsindi ng tabako si Killen. Malamig na tumawa si Dwayne, you don't have what it takes to threaten me. Kung talagang may puso ka, gawin mo lang. Kabanata 530, Kabanata 530, Isang sampal sa mukha. Isa. Malamig na tiningnan ni Killen Taylor si Dwayne Taylor at sinabing, Dad, mas mabuting huwag mo na akong itulak. Gagawin ko ang lahat para maging pinuno ng pamilya Taylor. Tinitigan ni Dwayne Taylor ang sarili niyang laman at dugo at hindi napigil ang bamulong, ang mga epekto ng kapangyarihan ay tuluyan ng nabulag sa iyo. Ayokong marinig ang kalokohan mo. Umungol si Killen Taylor, na may mamamatay na espiritu na bumangon mula sa kanya. Kahit na si Killen Taylor ay isang matalinong negosyante, isa rin siyang peak form of Grandmaster. Samantala, si Dwayne Taylor ay nakatuon lamang sa pagbuo ng kanyang business empire at hindi kailanman isinasangkot ang kanyang sarili sa martial arts. Sa kanilang paghaharap, agad na tinamaan si Dwayne Taylor at naubo ng dugo. Paulit-ulit na sinasaktan ng taong ito ang interes ng pamilya Taylor. Hindi ko na kaya. Kaladkarin mo siya palabas at tapusin mo siya, malamig na sabi ni Killen Taylor. Bago bumaba ang boses niya, 2 bodyguard ang sumugod mula sa pinto. Ang puso ni Dwayne Taylor ay napuno ng halo-halong damdamin. Pagkatapos ng lahat, si Killen Taylor ay ang kanyang sariling anak, ngunit ngayon siya ay gumagawa ng patricide. Paanong hindi siya nasasaktan? Kahit na siya ay mukhang kalmado sa ibabaw, ang kanyang puso ay sumasakit na. Hinawakan ng 2 bodyguard si Dwayne Taylor at mabilis na naglakad palabas. Medyo pangit din ang mukha ni Killen Taylor, pero kalaunan, hinayaan na niya ito. Binigyan kita ng pagkakataon, huwag mo akong sisihin, mahinang bulong ni Killen Taylor. Sa labas ng pinto. Kara-rating lang nina Bobby Aguilar at Edward Green sa pasukan ng estate ng pamilya Taylor. Pagdating pa lang nila sa entrance, nakita ni Bobby Aguilar si Mike Taylor na hinihila palabas ng 2 bodyguard. Mike Taylor. Nang makita ang eksenang ito, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Sa biglaang pag-igting, agad siyang sumulpot sa harap ng 2 bodyguard. Bago pa sila makapag-react, inabot na ni Bobby Aguilar ang 2 kamay, diretsyong binasag ang ulo nila. Mike Taylor, bakit ka nandito? Hinawakan ni Bobby Aguilar ang braso ni Mike Taylor at nag-aalalang nagtanong. Gayunpaman, walang sinabi si Mike Taylor. Nanatili siyang nakatingin sa sala, na may bakas ng sakit sa kanyang mga mata. Parang may nahulaan si Bobby Aguilar. Nanlamig ang kanyang mukha, at agad siyang pumasok sa sala kasama si Mike Taylor. Sa isang sipa, binuksan niya ang pinto ng sala at nakita niya si Killen Taylor na nakaupo sa sofa, humihit-hit ng tabako.
Killan Taylor, halimaw ka talaga, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Nang makita si Bobby Aguilar, natigilan sandali si Killan Taylor. Dahan-dahan siyang bumangon at nginisyon, Bobby Aguilar, malakas ang loob mong pumunta sa estate ng pamilya Taylor. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar ang kanyang kalokohan. Itinuro niya si Mike Taylor at sinabing, ito ang iyong sariling ama na nagbigay sa iyo ng lahat ng mayroon ka, at talagang naglakas loob kang patayin siya. Tao ka rin ba? Killan Taylor scoffed, Bobby Aguilar, what are you talking about? Ang tatay ko ay matagal mo nang pinatay. Sino ang lalaking ito? Ikaw. Biglang nagalit si Bobby Aguilar. Pero ikaw ang naglakas loob na pumuntang mag-isa sa estate ng pamilya Taylor. Ano, sapat na ba ang buhay mo? Nanlamig din ang mukha ni Killan Taylor. Tumingin si Bobby Aguilar kay Mike Taylor at mahinang sinabi, Mike Taylor, lumabas ka muna. Kakausapin ko itong si Killan Taylor. Sumimangot si Mike Taylor, Bobby Aguilar, ikaw. Alam ko ang ginagawa ko, pinutol ni Bobby Aguilar ang mga salita ni Mike Taylor. Pagkatapos, tumingin siya kay Edward Green at sinabing, ilabas mo si Mike Taylor. Yes, Mr. Aguilar, tumanggo si Edward Green at agad na lumabas ng sala kasama si Mike Taylor. Si Killan Taylor, na humihitit sa kanyang tabako, ay nginisyon, ngayong nakagawa ka na ng pangalan para sa iyong sarili, nang ahas ka nang pumunta sa Taylor Manor. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Killan Taylor at sinabing, Killan Taylor, alam kong mayaman ka at may mataas na katayuan, ngunit iisa lang ang buhay mo. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Killan Taylor. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Killan Taylor. Pinisil ni Bobby Aguilar ang kanyang kamao at sinabing, wala kang kasamang bodyguard, at isa ka lang grandmaster. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang murahin ako? Habang nagsasalita siya, hakbang-hakbang si Bobby Aguilar patungo kay Killan Taylor. Pagkatapos ng lahat, si Killan Taylor ay isang tao na nakakita ng malalaking bagyo. Kahit nasa ganitong sitwasyon, hindi siya naguguluhan. Sa tingin mo matatakot mo ako? Ngumisi si Killan Taylor. Dahil lang sa'yo. Isang mababang antas na langgam. Ako, si Killan Taylor, ay kumain ng mas maraming asin kaysa kumain ka ng kanin. Ang lakas ng loob na hawakan ako. Mukhang hindi mo ako lubos na kilala, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Sa sumunod na segundo, biglang bumaril ang palad ni Bobby Aguilar. Halos sa isang kisap mata, dama po ang sampal na ito sa mukha ni Killan Taylor. Kahit na ang puwersa ay hindi mahusay, ito ay labis na nakakainsulto. Hinawakan ni Killan Taylor ang kanyang mukha, at biglang naging pangit ang kanyang ekspresyon. Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Galit na galit si Killan Taylor. Siya ang pinuno ng pamilya Taylor. Wala pang nang ahas na ipahiya siya ng ganito. Ngumisi si Bobby Aguilar, hindi lang ako naglakas loob na saktan ka, kundi nangangahas din akong patayin ka. Habang nagsasalita siya, sumibol ang matinding hangarin sa pagpatay kay Bobby Aguilar. Sa kaibuturan ng kanyang puso, talagang gusto niyang pumatay. Ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon para patayin si Killan Taylor. Kung napalampas niya ito ngayon, baka wala nang pagkakataon si Bobby Aguilar na kumilos laban sa kanya. Si Killan Taylor ay malamig na tumingin kay Bobby Aguilar at sinabing, sige, subukan mo lang. Ginagarantiya ko na kapag may nangyari sa akin, gagawin kong mawala ang lahat ng may kaugnayan sa iyo, hindi mag-iiwan kahit isa, kasama na si Emily Taylor. Hindi maiwasang magbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Hindi niya pinagdudahan ang kakayahan ni Killan Taylor na gawin ito. Bukod dito, ang pagpatay kay Killan Taylor ay hindi malulutas ang pangunahing problema, at mas magiging magulo lamang ang pamilya Taylor. Sa isang iglap, si Bobby Aguilar, tulad ng isang bowl ang impas, ay unti-unting naglaho ang kanyang mamamatay tao na espiritu. Nagsindi ng panibagong tabako si Killan Taylor at walang pakialam na sinabi, ano, sumuko. Hindi ka ba lubos na kaya? Umangat ang ulo ni Bobby Aguilar at malamig na tumingin kay Killan Taylor. Killan Taylor, madali para sa akin na patayin ka.
Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko ito ginagawa ay hindi dahil sa takot ako sa iyo, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Simple lang kasi hindi pa tama ang oras. Maaga o huli, ibabalik ko ang pamilya Taylor sa mga kamay ni Mike Taylor. Hahaha. Hindi napigilan ni Killen Taylor ang mapatawa nang marinig ito. Ang ligaw na salita. You are nothing but a mere martial artist, wag mong palakihin ang sarili mo. Ayaw ni Bobby Aguilar na mag-aksaya ng mga salita kay Killen Taylor. Malamig niyang sabi, nasaan si Emily? Gusto ko siyang makita. Ngumisi si Killen Taylor, wala siya sa Taylor family's estate. Dapat ay naghahanda na siya para sa kasal ngayon. Kung gusto mo siyang makilala, maghintay ka na lang bukas sa kasal. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang galit sa kanyang puso. Killen Taylor, babayaran mo ang lahat ng ginawa mo, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ngumisi si Killen Taylor, kailangan mo munang mabuhay bukas. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar at tumalikod na para lumabas ng pinto. Tara na. Naglakad si Bobby Aguilar kay Mike Taylor, ngumiti ng pilit at sinabi. Hindi umimik si Mike Taylor, tumango lang siya. Sa loob ng sala, biglang nanlamig ang mukha ni Killen Taylor. Ang kanyang buong mukha ay mabilis na namula sa napakabilis na bilis, at ang kanyang noo ay nakaumbok na may mga asul na ugat. Bobby Aguilar. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Puputol-putol kita. Umalangaw-ngaw ang galit na dagandong ni Killen Taylor sa buong estate ng pamilya Taylor.